Meron ba tayong measurement? Ha? Hello? Kasi sabi ng Lord, draw near to God, and He will draw near to you. Pag lumapit ka, lalapit din siya sa iyo. Amen. Di ba? At paano itong paglapit na sinasabi ng Panginoon sa atin? Now, yun nga po yung tanong, pero ba tayong measurement? At gaano ba tayo kalapit o kalayo sa Diyos? Okay. Ang kalapitan sa Diyos ay di sa damdamin. Hindi po sa emosyon. Ang kalapitan sa Diyos ay hindi po sa kung gusto mo lang. Hindi sa anong minsan pangyayari o sitwasyon. Hindi feelings. Hindi feelings. Yung kalapitan natin sa Diyos. Ang kalapitan sa Diyos, of course, is a personal na relation sa Panginoon. At sa relasyon ito na personal natin sa Diyos, it's depend on your dedication. Kung paano mo i-dedicate ang iyong sarili sa Diyos. Kung gaano ka katapat yung katapatan mo sa Panginoon. Ba't ganiting yun sa akin? Pauwi na nga lang ako sa mapagtingin nyo, ano? Sabi niya? Tuloy parang kinakabahan ako. Now, listen up. Salamat po, nakikinig tayo. Amen po ba? Kasi, yun lang po. How dedicated you are. Are we dedicated po sa Lord? Kasi doon mo makikita yung kalapitan mo. Sa devotion. Gaano mo ba i-devote yung sarili mo? Amen po ba? Gaano mo ba i-devote ito? Dinedevote. Kasi ang isang tao kapag devotee ka, abala, yung tayo ibinibigay mo. Devoted ka. And then, gaano ka ba kaloyal? Hello? Yan yung sinasabing, ano mang mangyari, maglilingkod sa Diyos. Ano mang mangyari, ay susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais ko'y gagawin. Wow! Nais gagawin. Kaya, again, gaano ka ba kadeboto? Gaano ka ba kadevote? Gaano ka kaloyal? Gaano ba yung puso mong, yung willingness, kawiling sa paglapit mo sa Kanya? Kaya sabi namin kanta kanina, ano mang mangyari? Ano mang sitwasyon, ano mang problema, may pagsubok man, ano mang naranasan na mga sirkumstansya, keep going. Kaya minsan kinakanta ho ng preacher, pag nakita niya yung kakilala niya na siglang-sigla, ang lakas-lakas. Dati sa paglilingkod, nung nagka-problema, hindi na ano mang mangyari ang kinakanta. Ang sabi niya, ano nang nangyari? Bakit nagkakaganon? Ano nang nangyari at nawala na? Anong nangyari? Asan na yung sinasabi mo, ako'y dedicated? Di ba? Ano nang nangyari? Now, ito po yung tanong. Kasi di ba nung anong nangyari, pag may problema o circumstansya, ang tanong ay ganito, where is God when it hurts? Where is God in our hearts? Nasaan ang Diyos sa puso natin pag tayo po ay nasaktan? Pag hindi tayo naging answered prayer,
Pag yung inaasahan natin, hindi dumating, where is God in your heart? Hello? Hello? Why are you staring to me? Ha? Where is God? Nasaan ang Diyos sa puso natin pag hindi tayo answered prayer? When it hurts, nasaktan tayo. Yung ipinapanalangin nating matagal, Lord, siya na kaya? Di ba? Hindi pa dumarating. Tapos nung siya na kaya, akala lang natin. Nasaan? Especially kapag nag-expect ka masyado. Hello? Lalo kapag idinumudulog mo, hallelujah, nag-fasting ka pa, pero hindi dumating. Hindi naging answer prayer. Where is God? Nasaktan ka. Hello po. Ano na? Importante itong mga tanong na ito, mga kapatid. Kasi ang katotohanan sa buhay po natin, sabi ko nga po kanina po sa formation. Formation ba tawag niyo kanina dito? Ha? Discipleship. Discipleship? Ha? Or enhancement? Sige, ano man tawag dyan? Ha? Pero sabi discipleship. Ano po? Discipleship, ako lang naman disciple. No. Ngayon, enhancement. Enhance. Yeah. Diba? Eto. Alam niyo ho, sabi po natin kanina, doon sa enhancement or formation, alam niyo, minsan nakakalungkot aminin, sa truth, marami sa atin dito ang sigla-sigla kapag nandito lang sa Hong Kong. As per partner, although ulitin ko kaya nga, marami sa atin, it is not absolute. Di ba? Kaya, ang sigla-sigla mo dito, nung umuwi ka, anong nangyari? Ba't hindi ka nagpatuloy? And this is just a sort of advice to everyone. Kung anong sigla mo dito, please nawa, maski saan ka dako, nasa Pilipinas ka man, nasa US ka man, nasa Canada ka man, nasa Australia ka man, nasa bundok ka man ng ewan. Hello? Si El Shaddai pa rin ang maging Jehovah Nisi ng iyong buhay. Amen. Pag sinabing Jehovah Nisi, God our banner. Amen. Itinataas mo siya, inihahayag mo, ibinabandera mo siya, ipinagsisigawan mo, siya ang Diyos, ano ang mangyari. Amen. Natutuwa po ako dun sa marami na alam niyo po, sila ang nagsimula na ginamit ng Lord para kung saan maibandera ang pangalan ng Diyos sa lugar nila. And to God be the glory. Salamat po sa Lord. Nawa, ganun po tayo lahat. Pag nasa Pilipinas na, especially pag nag-for good, wala na, hindi na rin dumadalo. Nawa, hindi ganun. Kasi ang relasyon natin sa Diyos ay hindi lang dito sa lugar ng Hong Kong. Amen. Ang relasyon natin sa Diyos, maski saan. Amen. Di ba? Maski saan. Andun. Dapat pag-iihan lalo ang relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya nga, yun po yung tanong na, nasaan ang Diyos kapag tayo pinasaktan? Nasaan ang Diyos pag tayo minsan nag-for good? Di ba? Kaya nga naman po, magpatuloy po tayo. Although, nakakatuwa na marinig ko sa marami po sa inyo na nung umuwi sa Pilipinas, hinanap ang gawain. Hinanap. Inaalam kung saan ang gawain. Amen po? Huwag mong tanongin yung kapitbahay mo, lalo pag hindi prayer partner, hindi niya alam yan. Ang tanongin mo, alam niyo kung saan, kung magtanong ka, simbahan. Sabi mo, doon sa mga workers sa simbahan doon, may El Shaddai ba dito? Amen po? O kaya tanongin niyo po, iba kakilala niyo na taga doon sa lugar na yon, lugar niyo,
kung may El Shaddai ho doon. Importante po yun. Now, sinasabi po natin ito para maipagpatuloy po natin. Yung pong sinasabing ugnayan natin sa Diyos through attending His fellowship, through listening to His words. Para magpatuloy po tayo sa pananampalataya. Na anumang mangyari, nandyan ho tayo, talaga namang ibinibigay ang sarili sa Panginoon. Lahat ay ating ibibigay. Amen. Amen po ba? So, ito kalapitan natin sa Diyos ay bagay na ibig po ng Panginoon na patuloy natin bigyan pansin at pahalagahan. Kaya ang kalapitan natin sa Kanya, again, ay it's not about feelings. Hindi po siya damdamin. Ang kalapitan natin sa Kanya is, andun po yung kung paano patuloy na inaayos ang puso sa harapan ng Panginoon. Amen. Depende, sabi natin kanina, sa attitude ng puso. Kaya ipag-pray natin sa Lord na maging maayos ang attitude ng puso natin sa Panginoon. Amen? Now, ito po. Conditions of how do we experience God's nearness? Ang kondisyon upang maranasan natin on how do we experience or how can we experience rather God's nearness? Una, ang sabi po sa binasa natin ay dito, by cleansing our hands. Ang sabi ng binasa natin, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong makasalanan. What does it mean by God nung sinabing linisin ang ating mga kamay? Tayong mga makasalanan, cleanse your hands, you sinners, meaning brothers and sisters in Christ, by asking forgiveness. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi lahat po tayo, to tell you, nagkasala. Amen. Lahat po tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang sabi nga po, di ba, ng 3:23 ng Romans, all have sinned and come short for the glory of God. Lahat po. Kaya sabi niya is, paano po tayo makalapit sa kalapitan ng Diyos? Again, by cleansing our hands. Kasi alam naman natin po, pag sinabing kung saan cleansing our hands, yung mga bagay na alam natin, gawa ng kasalanan, gawa ng wala sa katwiran, mga sanhi o dahilan ng pagkalayo natin sa Diyos. Mga ginawa natin na alam natin nakakasakit o nakapanakit sa damdamin at kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, cleanse your hands, you sinners.